ina ni Miss Barbie Forteza abay nag-post ng isang cryptic post patungkol sa sapilitang pag-ibig no na pinagdadaanan ng kanyang anak ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much. Panoorin muna natin. Licauco Taho Story A. Si David Licauco will be playing in one of the teams, yung Taho Story. I just heard earlier na kasi nung una initially one game lang siya maglalaro, pero I heard ngayon he will play the entire tournament. So I'm sure everybody's looking forward to seeing him play. Thank you po. Official nang in-announce ng commissioner ng isang sports analyst na kung saan si Mr. David Licauco ay mapapabilang sa isang team, no? Kung sinabi niya po doon na parang pasulpot-sulpot lang siya dito sa basketball game na ito, pero in-announce po ng commissioner na parang magpo-full time si Mr. David. Ano, paano kaya niya hahatiin yung kanyang time habang siya po ay nag-taping ng kanilang pinakabagong serye na Never Say Die ni Miss Jillian Ward, at meron pa siya on the side na magbabasketball. Kaya naman pala namamataan si Mr. David Licauco na panay ang basketball sa Siargao dahil doon palang nagpa-practice na siya. Pero mas pinag-usapan nga sa publiko ang isa sa mga cryptic post ng ina ni Miss Barbie Forteza, at ito po ay talaga namang pumukaw ng atensyon sa lahat. Sabi niya, I personally think that the Cinderella should have lived a happy life singing with her animal friends rather than settle for a man who made her try on a shoe because he didn't recognize her without makeup. So, marami pong mga interpretation na lumabas, pero according po sa pag-i-interpret mo siya, pag tinagalog mo siya, ang mas magandang buhay ni Cinderella, kalayaan at totoong ligaya kaysa sa sapilitang pag-ibig. Marami na tayong narinig at napanood na version ng kwento ni Cinderella sa mga pelikula, libro at iba pang adaptasyon. Kadalasan ipinapakita ang kwento bilang isang fairy tales o pag-ibig sang mahirap at inaapi na babae na nakatagpo ng kanyang prinsipe na kalaunan ay nagligtas sa kanya mula sa kahirapan at pang-aabuso. Ngunit kung susuriin ng mabuti, may mga bahagi ng kwento na tila hindi makatotohanan at nakapagdulot ng maling pananaw, lalo na sa konsepto ng tunay na pagmamahal at pagkilala sa sarili. Isa sa pinakamalaking tanong, bakit hindi nakilala ng prinsipe ni Cinderella nang wala siyang magarang damit at makeup? Kung tunay nga ang pagmamahal, bakit sapatos pa ang naging pamantayan upang makilala at piliin siya? Yun ang tanong. Kung tutuusin, marami namang mabuhay ng mas masaya si Cinderella kasama ang kanyang mga kaibigan, mga hayop at tapat sa kanya, at mamuhay ng may kalayaan at kapayapaan. Kaya pumasok sa isang relasyon na nagsimula sa pisikal na atraksyon at panlabas na anyo. Sa sanaysay na ito, tatalakay natin kung bakit mas kapaki-pakinabang at makahulugan ng idea na sanay namuhay ng payapat maligaya si Cinderella nang hindi na kinakailangan ng prinsipe. So parang sinasabi ni Miss dito, nitong ina ni Miss Barbie Forteza na hindi kinakailangan ni Miss Barbie Forteza ng isang prinsipe para po siya ay maging maligaya. So which means na yung mga kumakalat patungkol dito kay Jameson Blake, kung kung ito po ay i-relate natin doon sa mga nangyayari ngayon kay Miss Barbie, kasi kahit naman po may mga naglabasa na news patungkol sa kanilang dalawa, wala pa naman po talagang direktang pag-amin na talagang meron nga silang relationship. Kasi lumabas na rin naman po ang totoong dahilan kung bakit magka-holding hands sila. At the same time, it's too early para sabihin na magka-relasyon sila. So, sinasabi dito ng ina, no, kung itatranspose or itatranslate natin yung kanyang mga sinabi, parang hindi po kailangan ng kanyang anak ng isang sapilitang pag-ibig. So, ang totoong kaligayahan daw ay yung meron kang kalayaan at hindi kailangang ipilit yung isang pag-ibig na parang sinasabi nga niya dito na hindi naman daw kailangan ng prinsipe para sumaya. Parang ganun yung Pero sabi ng mga netizen, dun po sa cryptic post na yun, sabi niya, simple lang ang explanation niyan.
Barbie or Barda fans, a mother, mas gusto niya ang anak niya na manatiling pakikipagkaibigan sa mga magugulo na parang mga bata kaysa tanggapin na mag-settle down kay boy na mahina ang loob at di naiintindihan si girl kung anong tunay na ugali at kinagisnan sa paglaki sa loob ng company na pinagtatrabaho niya. Mabait at magalang si girl. Napanood ko mga video niya kaya siguro may mali din sa kung totoo na boyfriend niya si boy. Kahit paano respect sa guy, kahit sa loob kahit konti lang. Sana learn din sa kanya. And sabi niya pa, nakatulong din si B sa kanya dahil sa tandem nila, mas dami ang customer. Dahil mahal nila, both curious din sila. So of course, dahil kay BB Boy, di naman tayo bias. Kailangan fair lang tayo. Anyway, sayang mahal din naman B si Boy. Kaya sana maintindihan ni Boy si girl. Likewise, girl, kung okay pa din sila, mothers knows best. Ayan. So ganito yung kanilang mga naglabasan kasi yung kanya-kanyang interpretasyon patungkol sa cryptic post na ito. Kasi nga, ang dami pong nagbigay ng kanilang mga opinion patungkol dyan, diba? If you really know the true story of Cinderella, parang hinahalan tulad niya yung kanyang anak sa Cinderella. Na bakit nga naman hindi na-recognize nitong prinsipe na to si Cinderella nung hindi na po siya naka-makeup, 'di ba? Kailangan pang gumamit ng sapatos. Sabi niyan, meron tayong hindi alam, siguro may ganap sa personal sa private kung bakit naging cold na lang si David sa premiere night ng P77. Hindi na tumabisak sa Keen Alden at sa Gala. Bakit mas lumabas ng escort niya for that event is si Jameson? Baka napili na si Barbie. Problem natin both side, tikom ang bibig. So tayo, speculation na lang. Mas maganda kung straight to the point na hanggang love team na lang. Actually, totoo yan, 'di ba? Deserve po ng Barda fans na malaman ang tunay na katotohanan. Pero, lagi ko pong sinasabi sa inyo that do not invest too much parang emotion, no, sa mga love team. Kasi nga, 'di ba, parang kahit kanino pwede silang i-fair dahil sila po ay mga empleyado po ng nasabing kumpanya. Sabi pa ng isa, noong may Jack si Barbie at may Kisen si David, tinangkilik natin. Ang ngayon mga single sila, pa tayo mag-judge sa Barda. Sabi ni David, kung mangyari, wala naman tayong pruweba na may girlfriend si David at may boyfriend si Barbie. Sila mismo alam nila ang estado ng love life nila. May private na usapan yan. Maayos nila yan. Dapat maging maingat si Loso yung boy kahit may project si girl. Medyo bawasan ang sabi pa ng isa, moms are basically overprotective, especially sa pain ng anak nila. Pero kahit gaano kabait si B, like Sarah Jane Catherine Bernardo, na submissive sa parents, there will come a point that she will also choose the man she wants to live ever after with. Yan. So, tama naman, diba? Pero sa tingin ko naman, hindi naman po umahad lang ang ina ni Miss Barbie Forteza sa lahat ng mga choices niya at decision niya. Kasi, pinayagan niya nga si Jack Roberto na maging boyfriend, diba? So, very protective lang talaga itong si Mami Ami para sa kanyang anak. Kasi syempre kahit naman talaga sinong ina at magulang, gugustuhin mo yung pinaka the best para sa anak mo. At sa nakikita ko, parang meron siyang sinasabi na hindi kailangan pilitin ni Barbie Forteza yung sarili niya na magkaroon ng karelasyon kung ang totoong kaligayahan niya is magkaroon talaga ng kalayaan. Kasi kung nakikita ko, talagang si Miss Barbie is very spontaneous po siya at nagagawa niya lahat ng bagay ngayong single siya. 'Di ba? If you remember one of her interview, sinabi niya doon na ngayon niya lang nagagawa yung mga bagay na hindi niya pa nasubukan nung naging single siya. Kasi syempre, nung may kapartner siya, when Jack is around, makikita mo talagang lahat ng ginagawa niya, lagi nandyan si Jack, diba? Hindi siya nakakaroon ng personal growth. Hindi siya nagkakaroon ng personal space na lagi nandyan yung boyfriend niya sa tabi niya. Kaya tama yung sinasabi nitong si Mami Ami na hindi kailangan ng prinsipe para sumaya at magkaroon ng ng freedom, diba? At magkaroon ng kaligayahan. Kasi siya mismo ang gagawa nung na yun, kaligayahan na yun, diba? So, kayo, anong niyong saloobin patungkol dito? Comment down below. So, for the last, parang sinasabi dito kasi ni Mami Ami na pinapakita niya dito that Miss Barbie Forteza, despite of the holding hands, yung HHWW nila ni Mr. Jameson Blake,
parang dinidebunk niya yung issue na magjowa na nga yung dalawa. So, yun yung aking point of view with regards to that. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!